Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na nangangalaga sa ating mga nakatatanda at maligayang pagdating sa ating munting usapang pangkalusugan. Naisip nyo na po ba kung bakit ang isang bagay na kasing liit ng isang dakot ng mani ay maaaring maging dahilan kung bakit kayo nagigising ng 2 o 3 beses bawat gabi? Mukhang simple lang, ngunit para sa maraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang tahimik na gawaing ito ay palihim na gumagambala sa kanilang pagtulog. Humihiga kayo sa kama pagkatapos ng mahabang araw, umaasang makapagpahinga. Ngunit ang inyong pantog ay may ibang plano. Ang gabi ay nagiging serye ng mga pagkagambala. Napuputol ang inyong tulog. Ang inyong katawan ay nakakaramdam ng pagod at ang mga umaga ay hindi na sariwa. Ngunit narito ang magandang bahagi. May mga mani na maaaring magpakalma sa pantog habang ang iba naman ay tahimik na nag-uudyok nito. Sa video natin ngayon, dahan-dahan nating tatalakayin ang 5 uri ng mani na sumusuporta sa mahimbing na pagtulog at 5 na dapat iwasan paglubog ng araw. Maliit na pagbabago lamang ito, ngunit maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito at anong oras na diyan sa inyo. Paki-share po sa comments sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa inyong araw ay lubos kong pinapahalagahan dito. At kung sa tingin nyo ay makakatulong ito, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na payo na para sa inyo. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang nagsisimulang mapansin ang isang tahimik na pagbabago sa ating pagtulog. Humihiga kayo sa gabi, umaasa sa payapaang pahinga. Ngunit bandang 1:00 ng madaling araw, dumarating ang pagnanais na umihi. At muli, bandang 3:00 ng madaling araw, at marahil isa pa bago sumikat ang araw. Hindi lamang ito usapin ng pagtanda. Ito ay paraan ng inyong katawan na humihingi ng pang-unawa. Pagkatapos ng edad na 60, ang mga bato o kidneys ay nagsisimulang gumana sa medyo mas mabagal at mas maselang ritmo. Ginagawa pa rin nila ang kanilang trabaho, ngunit nagbabago ang balanse ng mga likido sa katawan, lalo na sa gabi. Ang isang hormone na tinatawag na vasopressin na tumutulong na panatilihin ang tubig sa katawan habang natutulog ay nagsisimulang bumaba habang tumatanda. Nangangahulugan ito na mas maraming ihi ang nagagawa sa gabi, eksakto kung kailan kailangan ng inyong katawan ang mahimbing na pahinga. Kasabay nito, ang mga nerbiyos sa paligid ng pantog ay nagiging mas sensitibo kaysa dati. Kahit na maliit na halaga lamang ng ihi ang laman, nagpapadala ang pantog ng senyales sa inyong utak na nagsasabing, gumising ka. Noong kabataan ninyo, matiyagang maghihintay ang pantog. Ngayon, mabilis itong tumutugon kahit sa maliit na presyon. Ang ilang mga pagkain, lalo na ang mamantika o maalat na mani, at iyong mga nagsisilbing natural na diuretics, ay maaaring palihim na magpalala sa problemang ito. Maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit kapag kinain ng gabi, dahan-dahan nilang iniirita ang pantog o masyadong pinasisigla ang mga bato. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng pagpili ng inyong kinakain at kung kailan ito kakainin pagkatapos ng edad na 60. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa pagkain, kundi tungkol sa pag-unawa sa bagong ritmo ng inyong katawan at paggalang dito sa pamamagitan ng banayad na mga gawi. 5 mani na tumutulong maiwasan ang pabalik-balik na paghihi sa gabi isa
almendras, almonds, isang banayad na pamparelax para sa inyong pantog. Ang mga almendras ay laging may espesyal na lugar sa mga pamilyang Pilipino, lalo na para sa mga nakatatanda na naghahanap ng lakas at kahinahunan sa katawan. Mayaman ito sa magnesium at vitamin E, dalawang sustansya na kilala sa pagtulong na mag-relax ng mga kalamnan sa paligid ng pantog. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan na ito ay nagiging mas reaktibo at ang mga almendras ay dahan-dahang tumutulong na manatili silang kalmado kahit hindi pa puno ang pantog. Nangangahulugan ito ng mas kaunting maling alarma mula sa pantog sa gabi at mas malalim, mas payapang pagtulog. Tumutulong din ang mga almendras na i-regulate ang blood sugar levels na maaaring mabawasan ang mga hindi mapakaling paggising na dulot ng pagbabago-bago ng enerhiya sa gabi. Kung kayo ay may diabetes o pre-diabetic, lalo itong nakakatulong para mapanatiling matatag ang inyong katawan habang natutulog. Ang pinakamahusay na paraan upang kainin ang almendras ay ibabad ang 5 hanggang 7 piraso magdamag. Balatan ang mga ito at kainin bandang 5:00 ng hapon. Iwasan ang malamig na almendras na galing sa ref dahil ang mga malamig na pagkain ay maaaring makagambala sa panunaw ng mga matatandang katawan. 2, fox nuts, makhana, ang pinakamagaang na merienda para sa pinakamahimbing na tulog. Ang makhana o fox nuts ay isa sa mga pinaka-bladder friendly na panggabing merienda para sa mga nakatatanda sa Pilipinas. Mababa ito sa langis at asin at hindi ito nagsisilbing diuretic na nangangahulugang hindi nito pipilitin ang inyong mga bato na magtrabaho ng sobra sa gabi. Ang makhana ay banayad din sa panunaw na tumutulong bawasan ang presyon sa ibabang bahagi ng tiyan at pantog habang kayo ay natutulog. Naglalaman ito ng calcium at plant protein, parehong mahalaga para sa pagpapanatili ng lakas at matatag na sleep cycles pagkatapos ng edad na 6 na. Maraming nakatatanda sa mga probinsya tulad ng Batangas at Quezon ang bahagyang nag-iihaw ng makhana sa mantikilya na may isang kurot ng pampalasa para sa kanilang merienda bandang 6:00 ng gabi. Ang simpleng pagkaing ito ay nagpapanatiling magaan ng inyong tiyan at kalmado ang inyong isipan habang papalubog ang araw. Maaari kayong kumain ng isang maliit na mangkok ng makhana, plain man o may kaunting pampalasa, ngunit laging bago mag-7 ng gabi. 3, pistachios natural na nagpaparelaksa sa daanan ng ihi. Ang mga pistachios ay makulay, masaya, at mayaman sa potassium na tumutulong mag-relax sa mga kalamnan ng inyong urinary tract. Ang maliit na pag-relax na ito ay may malaking benepisyo. Pinipigilan nito ang inyong pantog na magpadala ng maling senyales ng pagkaapurang umihi sa gabi. Bukod pa rito, nag-aalok ang mga pistachios ng natural na suportang anti-inflammatory, lalo na kapaki-pakinabang kung mayroon kayong banayad na iritasyon sa lining ng pantog. Gayunpaman, dapat kainin ang mga pistachios ng may moderasyon. Ang malaking halaga ay maaaring magdulot ng paglaki ng tiyan o sobrang paggamit ng taba na nakakagambala sa pagtulog. Ang inirekomendang dami ay isang maliit na dakot o mga 28 gramo na kinakain sa pagitan ng 4:30 at 5:50 ng hapon. Siguraduhing pumili ng walang asin na pistachios. Iwasan ang mga bersyon na may masala o inihaw na nabibili sa mga pakete dahil naglalaman ang mga ito ng sobrang sodium. 4, flax seeds, lingalingahan. Para sa hormonal balance at mahimbing na pahinga. Ang flax seeds ay maliliit na buto
na may nakakagulat na makapangyarihang epekto, lalo na para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa pamamaga o mahinang pagtulog. Isa ito sa pinakamahusay na mapagkukunan ng omega-3 fatty acids na dahan-dahang nagbabawas ng pamamaga sa pantog at mga kasukasuan. Sinusuportahan din ng flax seeds ang natural na produksyon ng melatonin ng katawan, ang hormone na responsable para sa mahimbing at walang patid na pagtulog. Bagamat may banayad na diuretic effect ang flax seeds, nakakatulong talaga ito na i-regulate ang ritmo ng pantog kapag kinain ng maaga sa gabi. Ang mainam na paraan upang kumonsumo ng flax seeds ay i-roast ang 1 kutsarita, pagkatapos ay ihalo ito sa 1 basong maligamgam na gatas o iwisik sa lugaw. Dapat itong inumin bandang 6:30 hanggang 6 ni sa mamaka ng gabi na nagbibigay sa inyong katawan ng oras upang ma-absorb ang mga sustansya at mag-relax bago matulog. 5. Linga, sesame seeds. Nagpapainit sa katawan, nagpapakalma sa pantog. Ang linga o sesame seeds ay bahagi na ng tradisyonal na dieta ng mga Pilipino sa loob ng maraming henerasyon, lalo na sa mga kababaihang post-menopausal. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, ang linga ay isang pagkaing nagpapainit na nagbabalanse ng enerhiya at tumutulong sa katawan na manatiling kalmado. Ang maliliit na butong ito ay mayaman sa malusog na taba, calcium, at plant lignans na sumusuporta sa hormonal balance at kaginhawaan ng pantog. Ang linga ay lalong nakakatulong sa mga kababaihan na nakakaranas ng madalas na pag-ihi pagkatapos ng menopause dahil pinapakalma nito ang parehong panunaw at ang pader ng pantog. Maaari kayong kumonsumo ng linga bilang isang maliit na kakanin pagkatapos ng hapunan o maghalo ng kalahating kutsarita ng dinurog na linga sa maligamgam na gatas bandang 3 ng gabi. Iwasan ang pagsasama ng linga sa mabibigat na pagkain o matatamis sa gabi. Pinakamahusay itong gumagana ng mag-isa o kasama ng magagaan na pagkain. Ang bawat isa sa mga mani at butong ito ay may natatanging paraan ng pagsuporta sa inyong tumatandang katawan, hindi sa pamamagitan ng malakas na gamot, kundi sa pamamagitan ng banayad na pang-araw-araw na gawi. Sa pagpili ng tamang mani sa tamang oras, tinutulungan ninyo ang inyong pantog na manatiling kalmado, ang inyong pagtulog na maging mas malalim, at ang inyong mga umaga na maging mas magaan. At higit sa lahat, ipinapaalala ninyo sa inyong sarili na kahit sa yugtong ito ng buhay, ang inyong katawan ay nakikinig pa rin, naghihilom, at tumutugon ng may pagmamahal kung aalagaan ninyo ito ng may kamalayan. 5 mani na dapat ninyong iwasan. 1. Mani, peanuts. Isang karaniwang gawi na maaaring tahimik na nagdudulot ng pagkagambala sa gabi. Ang mani ay paborito ng marami sa buong Pilipinas, lalo na tuwing malamig na gabi, kasama ang 1 tasa ng salabat o sa isang simpleng pagtitipon ng pamilya. Ito ay abot kaya, nakakabusog, at madalas na niluto na may asin o pampalasa na mas nagpapasarap dito. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, nagbabago ang tolerance ng ating katawan kahit sa mga pagkain na dati ay tila hindi nakakasama. Ang mani ay natural na mataas sa langis at sodium na maaaring maging mabigat tunawin at magpataas ng panloob na init. Para sa mga nakatatanda, ang kabigatan na ito ay humahantong sa paglaki ng tiyan, at ang asin ay nagpapataas ng uhaw, lalo na pagkatapos lumubog ang araw. Nangangahulugan ito na maaari kayong magising ng 1 beses, 2 beses, o kahit 3 beses sa gabi para lang uminom ng tubig
at gumamit ng banyo. Sa halip na mani, subukang lumipat sa isang maliit na mangkok ng makhana na bahagyang inihaw sa mantikilya at pampalasa. Nagbibigay ito ng parehong lutong at init, ngunit walang presyon sa inyong pantog o mga bato sa gabi. 2, kasoy, cashews. Ang nakatagong init na maaaring makagambala sa inyong mahimbing na tulog. Ang kasoy ay malinamnam at matamis. Madalas gamitin sa mga kakanin o sa mga espesyal na ulam. Ngunit sa likod ng malambot nitong texture ay may isang bagay na mahalaga na hindi alam ng maraming nakatatanda. Ang kasoy ay mataas sa oksalate, isang natural na compound na maaaring makairita sa pantog at maging sanhi ng pagbuo ng bato sa paglipas ng panahon. Para sa mga matatandang may mabagal na panunaw o banayad na issue sa bato, ang kasoy na kinain ng gabi ay maaaring tahimik na magdagdag sa pagiging sensitibo ng pantog. Ang kasoy ay itinuturing ding mainit sa kalikasan. Ayon sa ating mga ninuno, maaari itong makagambala sa pagtulog. Kung nakakaramdam kayo ng init sa gabi o nagigising na pinagpapawisan, ang kasoy ay maaaring isa sa mga tahimik na dahilan. Kung gusto ninyo ng isang bagay na malambot at masustansya sa gabi, subukan ang isang maliit na hiwa ng hinog na papaya. Pinapakalma nito ang panunaw, pinapalamig ang katawan, at hindi ginagambala ang inyong pantog habang natutulog. 3, walnuts malusog sa umaga, ngunit hindi bago matulog. Ang walnuts ay madalas na pinupuri bilang brain food, at tama naman. Naglalaman ito ng melatonin, isang hormone na sumusuporta sa pagtulog. Ngunit mayroon din itong mga compound na bahagyang nagpapasigla sa pantog. Para sa mga nakatatanda na may sensitibong pantog o ugali na magising ng madalas, ang stimulation na ito ay maaaring maging isang tahimik na pagkagambala. Hindi tulad ng almendras o pistachios, ang walnuts ay may tendensyang magdulot ng kabag sa ilang matatanda, lalo na kapag bumabagal ang panunaw pagkatapos lumubog ang araw. Ang kabag na ito ay naiipon sa tiyan, lumilikha ng banayad na presyon sa pantog, kahit nakaunti lang ang laman nitong ihi. Maaari ninyong maramdaman ang pagnanais na umihi, kahit nakalahati pa lang ang laman ng inyong pantog. Kung mahilig kayong kumain ng walnuts, ang mga oras ng umaga ang pinakamainam kung kailan mas malakas ang panunaw at mas aktibo ang inyong katawan. Para sa gabi, palitan ito ng mga binabad na almendras na mas malamig, mas banayad, at mas angkop para sa kapayapaan sa gabi. 4, chia seeds, ang maliliit na buto na tahimik na lumulobo. Ang chia seeds ay naging napaka-popular sa mga nakaraang taon kahit sa mga matatanda sa Pilipinas dahil sa taglay nitong fiber at omega-3. Ngunit hindi napapansin ng maraming nakatatanda na ang chia seeds ay sumisipsip ng malaking halaga ng tubig at lumalawak sa tiyan na parang espongha. Kung kakainin pagkatapos ng 4:00 ng hapon, maaari itong lumobo at magdulot ng presyon sa pantog kahit na hindi kayo umiinom ng maraming tubig. Para sa mga matatandang nakakaramdam na ng paglaki ng tiyan o nakakaranas ng madalas na pag-ihi, ang presyon na ito ay maaaring lumikha ng maling pagnanais na gumamit ng banyo. Bukod pa rito, ang mataas na fiber content nito ay maaaring magdulot ng kabag at pananakit ng tiyan, lalo na kapag bumabagal ang panunaw sa gabi. Hindi naman sa masama ang chia seeds, malusog ito, ngunit mahalaga ang timing. Kung gusto ninyo ang mga benepisyo ng buto, lumipat sa bahagyang inihaw na linga
bago maghahapunan. Nagpapainit ito ng katawan, sumusuporta sa pantog at hindi lumilikha ng bigat sa inyong tiyan sa gabi. 5. Pinaghalong mani na maalat, isang masarap na halo na maaaring gumising sa inyo dahil sa uhaw bandang 2:00 ng madaling araw. Ang mga nakapak na pinaghalong mani na maalat ay naging mabilis na merienda para sa maraming matatandang Pilipino, lalo na habang nanonood ng TV, nagbabasa, o nakikipagkwentuhan sa gabi. Ngunit ang kombinasyon ng asin, pampalasa, langis, at mabigat na protina ay hindi mainam kapag ang inyong katawan ay sinusubukang magpahinga. Ang maalat na mani ay nagpapataas ng uhaw na humahantong sa mas maraming pag-inom ng likido at pinipilit ang mga bato na manatiling aktibo kung kailan dapat sila nagpapahinga. Sa gabi, natural na gumagawa ang inyong katawan ng hormone na tinatawag na vasopressin na tumutulong bawasan ang produksyon ng ihi. Ang sobrang asin ay maaaring makagambala sa hormone na ito na nagiging sanhi ng mas maraming produksyon ng ihi sa gabi. Bilang resulta, napuputol ang inyong tulog at nananatiling alerto ang inyong pantog kahit na gusto nang magpahinga ng inyong isipan. Sa halip na pinaghalong mani na maalat, piliin ang plain na almendras o pistachios bago mag-alas 6 ng gabi at iwasan ang anumang bagay na sobrang alat pagkatapos lumubog ang araw. At kung kailangan ninyo talagang magmerienda sa gabi, ang isang basong maligamgam na gatas na may isang kurot ng luyang dilaw ay maaaring mas makatulong na mag-relax ng katawan kaysa sa anumang malutong na halo. Katulad ng pag-aayos natin ng ating pananamit, ayon sa panahon, dapat din nating i-adjust ang ating pagkain ayon sa edad at oras ng araw. Ang 5 mani na ito ay maaaring mukhang malusog, ngunit kapag kinain ng gabi, tahimik silang nagdudulot ng discomfort, gumagambala sa pagtulog, at naglalagay ng presyon sa inyong mga bato at pantog sa simpleng pagbabago ng kung ano at kailan ang inyong panggabing merienda. Maaaring matuklasan ninyo na ang inyong mga gabi ay nagiging mas payapa, ang inyong katawan ay mas tahimik, at ang inyong mga umaga ay mas magaan, tulad noong kabataan ninyo. Para sa mga nakatatanda sa Pilipinas, ang gabi ay hindi lamang oras para ipahinga ang katawan. Ito rin ay oras para bigyan ito ng banayad na paggalang. Maaaring ginugol ninyo ang inyong araw sa pagdidilig ng halaman, pagtulong sa mga apo sa kanilang takdang aralin, o tahimik na pag-upo kasama ang inyong dyaryo at kape. At habang nagsisimulang lumubog ang araw, tahimik na naghahanda ang inyong katawan para sa pahinga. Dito mas nagiging mahalaga ang kahit pinakamaliit na pagpili, tulad ng kung ano ang inyong kinakain at kailan. Pagdating sa pagkain ng mani, pagkatapos ng edad na 60, ang timing ay kasing halaga ng dami. Parehong iminumungkahi ng mga doktor at eksperto sa tradisyonal na kalusugan na ang mainam na oras para kumonsumo ng mani ay bago mag-alas 6 o alas 7 ng gabi. Huwag kailanman masyadong malapit sa oras ng pagtulog. Bakit? Dahil pagkatapos lumubog ang araw, bumabagal ang panunaw ng katawan at nagsisimulang magpahinga ang mga bato. Kung kumain kayo ng mabigat o mamantikang pagkain ng huli na, maaari nilang pasiglahin ang pantog, pataasin ang produksyon ng ihi, o guluhin ang inyong tulog nang hindi ninyo namamalayan. Dapat din ninyong iwasan ang pagsasama ng mani sa mga prutas na matubig tulad ng pakwan o citrus, lalo na sa gabi. Kapag ang mani ay hinalo sa mga pagkaing mataas sa tubig, lumalawak ito sa loob ng tiyan at maaaring magpataas ng presyon sa pantog.
Maaari itong lumikha ng hindi kinakailangang discomfort at maling pagnanais na umihi sa gabi. Isa pang simpleng tuntunin na dapat sundin: huwag kailanman kumain ng mani nang walang laman ang tiyan at huwag lumampas sa isang dakot bawat araw. Ang isang ligtas na serving ay nasa 20 hanggang 30 gramo, halos kasing laki ng inyong nakakuyom na kamao. Kung gusto ninyo ng iba't ibang uri, subukan ang isang dakot ng binabad na almendras na may ilang inihaw na makhana bilang inyong panghapong merienda. Ang kombinasyong ito ay magaan, mayaman sa good fats at nakakakalma sa katawan. Mainam sa pagitan ng 4:30 at 6 mga maba ng gabi. At pagkatapos ng magaan na hapunan, marahil isang maliit na kakaning gawa sa linga na hindi masyadong matamis ay maaaring magpainit ng katawan at magpakalma sa pantog bago matulog. Tandaan, sa yugtong ito ng buhay, hindi ito tungkol sa pagkain ng kaunti. Ito ay tungkol sa pagkain ng matalino, may ritmo, at may paggalang sa tahimik na karunungan ng inyong tumatandang katawan. Habang lumilipas ang mga taon, nagsisimulang bumulong ang ating katawan sa halip na sumigaw. At isa sa mga tahimik na bulong na iyon ay dumarating sa gabi kapag nakahiga na kayo sa kama, umiikot ang bentilador sa itaas, ngunit napuputol pa rin ang inyong tulog. Ang pagnanais na umihi ay maaaring dumating ng 1 beses o 2 beses o kahit 3 beses bago sumikat ang araw. At habang marami ang nagsasabing ito ay dahil lang sa edad, ang katotohanan ay may ilang maliliit na pagbabago sa pamumuhay na maaaring magdulot ng magandang pagkakaiba. Ang una at pinakamakapangyarihang gawi ay ang kumain ng hapunan ng maaga, mas mabuti bago mag-alas 7 ng gabi. Sa maraming tahanang Pilipino, huli na nagtitipon ang mga pamilya dahil sa trabaho, mga teleserye o panggabing dasal. Ngunit pagkatapos ng edad na iksand, bumabagal ang inyong panunaw at ang pagkain ng huli ay naglalagay ng presyon sa inyong pantog habang sinusubukan ng inyong katawan na magpahinga. Iwasan din ang mga pagkaing matubig tulad ng pipino, hilaw na kamatis, o malabnaw na sabaw pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Malusog sila sa araw, ngunit sa gabi ay maaaring magpataas ng produksyon ng ihi at makagambala sa inyong pagtulog. Ang ikalawang payo ay isa na madalas nakakaligtaan ng maraming nakatatanda. Iwasan ang tsaa, gatas, o anumang likido pagkatapos ng alas 8 ng gabi. Bagamat ang isang baso ng maligamgam na gatas ay maaaring maging komportable, nagdaragdag ito ng likido sa inyong sistema bago mismo matulog. Nagbibigay ito sa inyong mga bato ng mas maraming ipoproseso at sa inyong pantog ng mas maraming dahilan para gisingin kayo. Kung pakiramdam ninyo ay tuyo ang inyong lalamunan, uminom lamang ng ilang lagok, sapat lang para malunok ang anumang gamot, ngunit hindi isang buong tasa. Isa pang tahimik na bitag ay ang ugali na pumunta sa banyo para sigurado bago matulog. Mukhang matalino, ngunit sa katunayan ay sinasanay nito ang inyong pantog na mag-empty ng maaga kahit hindi pa ito puno. Sa paglipas ng panahon, natututo ang inyong katawan na gumising para sa napakaliit na halaga ng ihi na nagdudulot ng mas madalas na paggagambala sa pagtulog. Kaya sa halip, pakinggan ang inyong tunay na nararamdaman, hindi ang nakasanayan. At kung hindi kayo sigurado, libangin ang sarili sa isang maikling dasal, isang malumanay na awiting pansimbahan, o ilang pahina mula sa Biblia. Ngayon, pag-usapan natin ang inyong posisyon sa pagtulog.
Isang bagay na bihirang talakayin, ngunit napakahalaga. Subukang matulog na nakatagilid sa kaliwa dahil ang posisyong ito ay nagbabawas ng presyon sa inyong pantog at nagpapabuti ng panunaw. Gumamit ng mababa at malambot na unan para mapanatiling tuwid ang inyong leeg at maglagay ng manipis na unan sa pagitan ng inyong mga tuhod kung mayroon kayong sakit sa likod. Magsusuot din ng magaan na damit, pantulog na gawa sa koton. Iwasan ang polyester o mabibigat na tela na nagkukulong ng init. Ang isang malamig at mahanging silid ay tumutulong na i-regulate ang mga hormone tulad ng vasopressin na nagbabawas ng pag-ihi sa gabi. Hindi ito malalaking pagbabago. Ito ay maliliit na gawa ng pag-aalaga na ginagawa hindi lamang para sa kaginhawahan kundi para sa dignidad. Dahil ang paulit-ulit na paggising sa gabi ay hindi lamang sumisira sa inyong tulog, dahan-dahan din nitong sinisira ang inyong kumpiyansa at karapat-dapat kayo sa mas mabuti. Karapat-dapat kayong magpahinga ng mahimbing, gumising na nakangiti at muling maging matatag sa inyong katawan. Hayaan ninyong ngayong gabi, ang maging gabi, na subukan ninyo ang isa lang sa maliliit na pagbabagong ito. Marahil ito ay magsisimula sa mas maagang hapunan o isang tasa ng tsaa na binawasan at maaaring matuklasan ninyo na ang inyong tulog ay nagiging mas banayad, ang inyong mga umaga ay mas malinaw, at ang inyong puso ay medyo mas magaan. Kaya ngayon, dahan-dahan nating tinalakay ang isang bagay na maaaring mukhang maliit, ilang uri lamang ng mani at ilang mga gawiya sa gabi. Ngunit tulad ng alam na ninyo ngayon, ang mga simpleng pagpiling ito ay maaaring magdulot ng tunay na pagkakaiba sa kung gaano kapayapa kayong natutulog, gaano kapahinga ang inyong pakiramdam, at kung gaano kagaan ang inyong mga umaga. Minsan ang mabuting kalusugan ay hindi tungkol sa malalaking gamot o mahigpit na mga patakaran. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa tahimik na mga pangangailangan ng inyong tumatandang katawan at pagtugon ng may pagmamahal. Ang isang mahalagang aral na maiiwan ko sa inyo ay ito. Ang pag-aalaga sa sarili sa ating pagtanda ay hindi isang pasanin, kundi isang pribilehiyo. Bawat maliit na pagpili na pabor sa inyong kalusugan ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili at isang pasasalamat sa haba ng buhay na ipinagkaloob sa atin. Kung mayroong anumang bagay sa video na ito na nakaantig sa inyong puso o nagpaisip sa inyo tungkol sa inyong sariling paglalakbay, labis kong ikagagalak na marinig mula sa inyo. Pakibahagi ang inyong mga saloobin o isulat lamang ang salitang pag-asa sa mga komento dahil ang pag-asa ay isang magandang bagay. Ipinapaalala nito sa atin na ang pagbabago ay laging posible, anuman ang edad. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe sa channel. Pindutin ang bell icon at ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na maaaring nangangailangan din ng ganitong ginhawa. Ang inyong isang maliit na kilos ay maaaring magdulot ng ginhawa sa isang taong tahimik ding nahihirapan. Hanggang sa muli nating pagkikita, hangad ko para sa inyo ang mga gabing kasing kalmado ng simoy ng hangin sa inyong bakuran at mga umagang kasing sariwa ng unang higop ng kape sa tabi ng inyong bintana. Ingat po kayo at naway matagpuan kayo ng kapayapaan ngayong gabi at sa bawat gabing darating.